이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 41장 21절부터 29절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaiah, chapter 41, verse 21 to 29. 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 나 여호와가 말하노니 너희 우상들은 소송하라. 야곱의 왕이 말하노니 너희는 확실한 증거를 보이라. Lumapit kayo at inyong hulaan ang mga mangyayari sa kinabukasan. Ipaliwanag ninyo sa harap ng hukuman upang pagtuunan ng aming isipan ang mga pangyayari sa kahapong nagdaan. 뒤에 올 일을 알게 하라. 그리하면 너희가 신들인 줄 우리가 알리라. 또 복을 내리든지 재난을 내리든지 하라. 우리가 함께 보고 놀라리라. Kayo at ang inyong mga gaway walang kabuluhan, ang sumamba sa inyo ay kasuklam-suklam. 내가 한 사람을 일으켜 북방에서 오게 하며 내 이름을 부르는 자를 해돋는 곳에서 오게 하였나니 그가 이르러 고관들을 석회같이 토기장이가 진흙을 밟음같이 하리니. Mula sa simula, sino sa inyo ang nakahula na ito'y mangyayari para masabi naming siya ay tama? Walang sinabing anuman tungkol dito ang isa man sa inyo. 내가 비로소 시온에게 너희는 이제 그들을 보라 하였노라. 내가 기쁜 소식을 전할 자를 예루살렘에 주리라. Nang ako'y maghanap, wala akong nasumpungang tagapayo na handang sumagot sa sandaling magtanong ako. 함께 읽으십시다. Sabay-sabay tayo. 보라 그들은 다 헛되며 그들의 행사는 허무하며 그들이 부어 만든 우상들은 바람이요 공허한 것뿐이니라. 아멘. Amen. 눈에 보여지는 세상 것에 절대로 속지 마세요. Huwag tayo magpadaya sa mga bagay na makita sa mundo. 일단 오늘 메시지 제목은 기쁜 소식 전할 자를 줄이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Yun po ang pamagat ng ating mensaheng tatanggapin ay bibigay ako ng isang mensahero ng mabuting balita. 여러분 뭘 소망하고 계십니까? Anong mga bagay na inaasahan natin? 우리가 소망하는 모든 것에 이 기쁜 소식을 전하실 그리스도를 우리에게 하나님이 약속하셨어요. Ang bagay na ating inaasahan, makita natin padadala ng Diyos, nagdala ng mabuting balita sa atin si Kristo. 이 구원을 다 이루신 그리스도의 전도자로 우리가 지금 쓰임 받고 있어요. At bilang tagapagbahagi rin ito, tayo ay ginagamit ng Diyos bilang mga ebanghelista. 그래서 저와 여러분도 기쁜 소식을 전할 자라는 사실을 명심하세요. At tandaan natin na tayo man din ay tagapagdala ng mabuting balita. 그런데 지금 나 자신은 뭘 믿고 살며 뭘 따르고 있는가를 한번 생각해 보세요. Unang masayang balita, ngayon pag-isipan natin sa ating buhay, saan nga ba tayo nakatuon? Ano bang ating sinusunod? 북이스라엘은 물론 지금 남유다까지 모든 백성이 바벨론으로 포로로 잡혀가서 그 고생하고 사는 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan na mula sa hilagang Israel hanggang Timog Huda, doon na sila ay pinahirapan, sila ay sinakop at nalipin. 하나님께서는 히스기야가 죽을 병에서 낫게 하시고 수명을 연장시키시고 이 아수르 군사를 이제 이 하나님이 직접 해결해 주시고 태양이 지구가 거꾸로 도는 이런 기적을 베푸시면까지 우리에게 믿음 주시기를 원하셨어요. Nakita natin sa mga pangyayari sa buhay ni Hezekias nang siya'y pinagaling sa kanyang nakamamatay na sakit, nang pinagtagumpay sila ng Diyos laban sa kanilang mga kaaway na Assyrian, at ganoon din naman sila ay pinagtanggol niya. Makita natin na sa mga himalang ito, nais sa Diyos magkaroon tayo ng pananampalataya. 그로 인하여 바벨론으로부터 사절단이 예루살렘에 도착했지요. Makita natin na mula nga sa Malaya, sa Babylonia, ay may mga dumating upang siya'y kumustahin. 전도와 선교를 위한 최고의 기회를 하나님이 열어주셨어요. At dito ay binuksan ng Diyos yung dakilang pintuan na pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그 기회를 히스기야가 놓쳐버리고 내 자랑하고 나 중심이 되어졌을 때 결국은 유다의 멸망의 그늘이 지기 시작한 거예요. Ito bitawan ni Hezekias yung dakilang pagkakataon na ito para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon, at sa halip sila nga ay alipin. 그러면서 이제 결국 히스기야의 후예들이요, 그 후손들이 바벨론으로 끌려가서 수많은 일에 노역에 종사하고 있었어요. At nakita natin yung naging resulta nito na sila nga ay dinala lahat doon sa Babylonia at sila ay hinong mga utusan doon. 오늘 본문에서요, 이 세상 것, 눈에 보여지는 것, 우상,
믿고 따르는 어리석은 자들에 대해서 지금 말씀하고 있어요. Yung makita natin sa ating binasa ay patungkol sa mga na tao na sinusunod nila yung mga takbo ng mundo na ito, pisikal na bagay, at ang mga Diyos-Diyosan. 여러분 이제 이 세상 임금 마귀가 뭐 크게 뭔가 움직이고 역사하고 그런 권세가 있는 게 아니에요. 그런 힘이 있는 게 아니에요. 공중 권세를 잡은 자예요. Sa mga naghahari sa mundo na ito, makikita natin na temporal lang yung kanilang kapangyarihan ngayon sa himpapawid. 그래서 눈에 보여지는 세상 것을 가지고 속이는 것 외에 할 수 있는 게 없어요. Wala sila ibang magawa kundi dayain tayo sa pamamagitan ng pisikal na mga bagay na nakikita. 우리는 속지만 않으면 돼요. Huwag lang na tayo na magpadaya. 속지 않으려면 예수 그리스도 구주로 모시고 그리스도께 집중하며 살면 돼요. Tanggapin mo lang si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo at sa Kanya ka tumuon upang hindi ka madaya. 근데 그리스도에 속하지 않고 나에 속하고 육신에 속한 상태에 있으면요. 결국은 경제, 돈에 눈에 보여지는 것에 쏘가서 서로 다투고 시기하고 질투하고 그러는 거예요. Ngunit kung hindi ka nakatuon sa Panginoon, sa halip sa sarili mo, o sa pisikal na mga bagay, andun lagi yung mga inggitan, selusan, at pagkakabahabahagi. 그러면 우리가 뭔가를 바라고 추구하는 그걸 얻기 위해서 기대는 게 우상이에요. At makita natin na mula nga sa mga ito, bumbaling ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan. 그래서 예나 지금이나 우상은 온 세상에 만연돼 있어요. Mula noon hanggang ngayon ay nagkaan sa buong mundo ang mga Diyos-Diyosan. 특별히 오늘 우리가 사는 이 시대는요. 돈, 재물, 자신의 능력, 높은 지위, 권력 이 모든 게요. 우상이 되어 있는 시대예요. Lalo na sa panahon natin ngayon, makikita natin na yung karangyaan sa mundo, yung katanyagan, yung maraming pera, yung malaking bahay, ito yung tinatawag ng mga tao na kanilang kayamanan sa mundo. 우상은 내가 하나님보다 더 믿고 따르며 의지하는 대상을 우상이라고 그럽니다. Ngunit ito yung mga Diyos-Diyosan sa ating kasalukuyan na inilalagay ng tao na kapalit ng Diyos sa kanilang buhay. 돈이나 권력이면 다 된다는 말은요. 돈과 그 힘이 그만큼 우상이 되고 있다 그 말이에요. Sinabi ng isa na sa pamagitan ng pera at kapangyarihan ay malulutas ang lahat ng bagay. Ibig sabihin, ito na yung naging Diyos-Diyosan na kinikilala nila. 여러분 지금 무엇 때문에 좀 불안합니까? At ano bang bagay na inyong kinalulungkot at pinag-aalala? 무엇 때문에 마음이 편치 않습니까? Bakit walang kapayapaan ang inyong puso? 이게 내 안에 지금 우상이 그 흑암 세력이 들어와 있는 거예요. Ibig sabihin, nandun yung Diyos-Diyosan, nilagay ng kapangyarihan na kadiliman na nasa iyo. 그리스도께 온전히 맡기면 어떻게 됩니까? Ngunit paano kung ganap po yung isinuko to sa Panginoon Jesucristo? 노예로 팔려가도 괜찮아요. Ayos na kayo pinagbiligan para maging alipin. 그 가운데 감옥에 갇혀도 괜찮아요. O kahit na makulong ka, 주 안에 있는 거예요. ikaw ay nasa loob ng Panginoon. 근데 노예로 간 것 때문에 그냥 죽고 싶고 감옥에 갇힌 것 때문에 막 이빨 갈고 그러면요. 내가 세상에 잡혀 있는 거예요. Ngunit kung ikaw ay pinagbili na maging alipin at nais mo na magpakamatay o nakulong ka, nagngangalit yung ipin mo, ibig sabihin na ikaw pa rin ay nakatuon sa mundo at alipin ka nito. 그래서 하나님께서는요. 첫 번째로 이 우상들에 대해서 이 변론하고 계세요. Kaya makikita natin sa ating binasa na pinakita rito ang mga Diyos-Diyosan. 21절 보세요. 나 여호와가 말하노니 너희 우상들은 소송하라. 야곱의 왕이 말하노니 너희는 확실한 증거를 보이라. 이렇게 하나님이 지금 말씀하세요. Kaya nga dito sa ating binasa, sinasabi na isa pa ipakita niya sa kanila yung kanilang mga gawa at ano kanilang kayang gawin. 야곱의 왕은 이스라엘의 왕이신 하나님을 일컫는 표현이죠. Makikita natin na ito yung binigay para sa Israel ng Panginoon. 그러면서 지금 이 이스라엘마저 의지하고 부럽게 보는 이 세상 것들을 향해서요. 이 우상들아 미래를 이야기해 보라고 도전합니다. At sinasabi nga na sa mga Diyos-Diyosan na ito, ipakita nila kung ano yung bagay na kaya nilang gawin. 여러분 이제 예루살렘에서 이 폼잡고 살았는데 바벨론에 끌려가 보니까요. 바벨론은 어마어마한 성이에요. Sa Jerusalem, sila nga ay may panlabas lamang na ngunit nang dinala na sila sa Babylonia, ito yung dakilang lungsod. 흑벽돌로 성을 쌓는데요. 이제 높이가 16m. Makita natin na ito ay napakataas na itinatag na lungsod na may 16 na metro ang taas ito. 그 큰 성 주변에 전부 큰 이 유브라데 그 강물이요 와서 성 밖에 그걸 이 한국말로는 해자라고 그러는데 성 밖으로 전부 강이 뺑 둘러져 있어요.
Kaya sa bato, matibay na ang kanilang mga pader at muog at sila napapalibutan ng mga ilog. 그래서 바벨론 성을요, 수상 이 궁전이라고 그랬어요. 물 위에 떠 있는 것 같이 보였어요. Kahit kung titignan natin ang itsura ng Babylonia, para ito nakalutang sa tubig. 저 성벽 위에 말 네 필이 끄는 마차가 서로 비켜갈 수 있는 넓은 이 길로 이 성벽 꼭대기가 다 돼 있어요. Sa pinakatuktok ng kanilang mga tore ng lungsod, makikita natin doon na napakalalawak nito, kayang ito ay palibutan ng mga kabayo. 그러니 그 안에요, 뭐 여러 가지 어마어마한 게 이제 이루어지고 있었죠. Ngayon, napakarami mga bagay na makita natin na bahagi nito. 그 가운데서 이 잡혀온 포로로 잡혀간 사람들이요, 눈이 휘둥그레졌겠지요. At maaring makita natin sa mga dinala doon para maging bihag, nila na dimla ang kanilang mga paningin. 그러나 초기에 잡혀갔었던 다니엘, 사드락, 아벳느고 이런 사람들은요, 눈이 휘둥그레지지 않았어요. Ngunit iba si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego sa kanilang pagtingin sa sitwasyon na yun. 그들이 먹는 진수성찬 안 먹었어요. Hindi nila kinain yung mga inihahain para sa kanila. 그 말은 오직 그리스도만 붙들었다 그 말이에요. Sabihin, tanging si Kristo ang kanilang pinanghawakan. 어마어마한 신상을 만들어 놓고 거기에 전부 절하라 했는데요. 사드락, 메삭, 아벳느고는 절하지 않았어요. Nung nagtayo ng dambana ng mga Diyos-Diyos at pinaluluhod ang lahat, ngunit hindi si Shadrach, Meshach at Abednego. 이게 이 땅, 이 세상 것에 절대 여러분 굴복하지 마시고 기죽지 마시고 오직 그리스도로 답을 내고 한 걸음 한 걸음 언약의 여정을 갈 수 있게 되기를 바랍니다. Huwag natin iukunan yung mga bagay na makita natin sa mundo. Sa halip ay magpatuloy tayo, nakatuon sa Panginoon sa paglalakbay natin sa tipan. 이 세상 것들은요, 미래도 알 수 없고 문제가 뭔지도 모르고 답이 뭔지 몰라요. Ang mga Diyos-Diyosa na ito, hindi nakakalam anong kinabukasan o hinaharap, hindi rin nila alam anong problema at anong solusyon. 세상 신마귀도 잠시 잠깐 이 세상을 주관하고 있는데 보이지만은 일단 공중권세 잡은 데 불과하고 이제 제일 먼저 망하는 존재예요. Makita natin na sa kanilang may sinasagawa, sila yung una na mapapahamak. 거짓의 아비 사단은요, 이 국가 지도자들이나 종교 지도자들이나 여러 가지 이제 포춘 텔러, 이 무당들이나 이 사람들의 상황, 이 미래를 이제 이 잘못 말하고 잘못 이끌며 속이는 일에 쓰임 받아요. Kita natin si Satanas sa masamang kapangyarihan nito ay patuloy na ginagamit niya yung mga may kapangyarihan sa mundo, ganun din yung mga makukulam, yung mga manghuhula, upang ulaan yung kinabukasan ng mga tao, ngunit mali. 왜냐 그들의 아비 마귀가 이 거짓의 아비라고 그러잖아요. Nasabi sila ay sa Diablo ng kanilang ama na sinungaling. 진리는 하나님이 주신 그리스도, 진리, 그리스도를 알지니 그리스도를 나의 구주로 모시고 하나 될지니 진리가 너희를 자유케 하리라고 말씀하셨어요. At ang katotohanan nga mismo ay ang Panginoon, sinabi na ito ang magpapalaya sa atin. 이미 이사야서에서 이사야가 앞으로 이제 이 150년 후에 이루어질 일들에 관해서 지금 기록하고 있어요. Kita natin na sa aklat ng Isaias, ito yung mga bagay na nakatala at nahiyag ngayon sa atin. 뭐 150년이 아니라 1500년, 2500년 저 멀리 세상 끝날까지 일도 지금 사실은 기록하고 있어요. Hindi lang natin ito makakalkula na 150 taon o may 1,000 taon na, 2,500 taon. Ngunit magkita hanggang sa huli, ito yung kasaysayan na patuloy na nahayag sa atin. 그중에 특별히 25절 보세요. 페르시아 바사왕 고레스가 바벨론을 멸망시키고 유대인들에게 자유를 주어 귀양시킬 것을 지금 말씀하세요. Kita natin sa talatang 25, sasabi doon na may isa na nagngangalang si Cyrus na siya yung pinili mula doon sa silangan at siya yung sasalakay sa mga nasa hilaga. 이 일을 누가 이스라엘에게 미리 알려줄 수 있었느냐고 반문하십니다. At doon nga na sinong makapagsasabi na magaganap ito, mangyayari ito sa kanila. 근데 바보 같은 신학자들은요. 이사야 저 39장까지는 이사야가 썼는데 40장 이후는 다른 사람이 써서
이사야서에 넣었다고 이 바보 같은 소리를 하고 있어요. Ngunit may mga kamangmang sinasabi yung mga theologians, sinasabi nila hanggang chapter 39 lang yung sinulat ni Isaias, mula chapter 40, iba na daw ang nagsulat nito. 아니 150년, 200년 후에 있어질 일을 이 고레스가 이 바빌론을 멸망시키고 이스라엘에게 자유를 준다는 이 사실을 이사야가 어떻게 알았겠냐 그 말이라. So, makita natin na 150 years to 200 years nangyari ito. Sino ba magsasabi sa pamagitan ng hari si Cyrus ay mapapanumbalik sila? 이사야를 쓰시고 성경을 쓰게 하신 하나님은 처음이요 나중이요 영원하신 분이십니다. Ang Diyos siyang kumilos upang maisulat ang aklat ng Isaiah, siyang Diyos noon, ngayon, at magpawala hanggan. 그래서 하나님께서는요 유대인들이 이제 듣도록 이 흑암을 향해서 우상을 향해서요 보라 너희는 아무것도 아니며 나땡이며 너희 일은 허망하며 너희를 택한 자는 가증하니라고 24절에 말씀하시잖아요. Makita natin sa talatang 24, sabi doon na wala kayong maipakitang mabuti kahit masama, kayo mahihina, kaya't ang inyong mga gawin walang kabuluhan, kayo na sumasamba ay mga kasuklam-suklam. 하나님께서는요 성경을 통해서 태초부터 종말과 세한을 새 땅 영원한 삶까지 확실하게 우리에게 밝혀주셨어요. At makita natin na may katiyakang pinakikita sa atin ng Panginoon yung mga magaganap na ito. 그러면 뭘 붙들고 어떻게 살아야 될지 답이 나오잖아요. Sa gayon, makita natin ano yung kasagutan na mapanghahawakan natin. 그럼에도 불구하고 교회 다니면서도 여전히 물질에 잡히고 사람에 잡히고 서로 시기하고 질투하고 싸우고 이러면 되겠습니까? At dapat ba na sa kalagayan na ito ang mga tao, andun yung inggitan o paglalaban sa kanila? 다투고 싸울 일이 있으면 양보하세요. Kung andun yung mga pagtatalo o alitan, ay magsisi tayo mula sa mga ito. 오른뺨을 치거든 왼뺨 돌려대세요. At tayo ay magparaya kung kayo ay sinampasakan, ay ibigay niyo ang kabila, pisngin. 주님께 맡기며 내가 나를 사는 게 아니라 주님이 나를 사시는 삶 속으로 돌이키세요. Katiwala sa Panginoon ang lahat at tayo ay manubalik sa buhay na hindi na tayo ang Panginoon, kundi ang Panginoon na. 왜냐? 두 번째로 우리가 믿고 의지할 분은 오직 하나님뿐이십니다. Dahil pangalawa, ang tanging mapagtitiwalaan natin at mapapanangalan natin ay ang Diyos lamang. 이 하나님이 우리를 구하시고 우리를 사랑하시고 우리를 붙드시기 위해서 성삼위 하나님으로 당신을 계시하셨어요. At siya nga ay nahayag sa atin upang ipakita na siya ang ating Diyos na may likha sa atin. 우리는 하나님의 형상대로 피조되었습니다. Likha tayo ayon sa larawan ng Diyos. 이제 멸망 속에 있던 우리가 예수 그리스도를 구주로 영접하여 구원받았고 구원받은 우리는 항상 하나님의 말씀 따라 살면 돼요. Sa pamagitan ng Panginoon Kristo na kumilos sa atin, dapat tayo mamuhay na andun yung paghahawak natin sa salita ng Diyos sa bawat araw. 그래서 예배 때 가장 중요한 게 말씀 붙드는 거거든. 이 강단을 통해서 내게 주신 말씀을 확실히 붙들고 깊이 묵상하며 한 걸음 한 걸음 인도받으시길 바랍니다. Kaya nga sa panahon ng pagsamba, napakahalaga ng malalim na pagbubulay, paghahawak natin sa salita ng Diyos at tayo ay magabayan ito sa bawat hakbang natin. 그 말씀 인도받는 구체적인 삶을요. 이제 전도학교 메시지에서 함께 나누겠습니다. At sa ating evangelism school message ay babahagi natin yung detalyado paano mabuhay sa ganitong paraan. 하나님은 전능하시며 우리를 창조하신 만물을 창조하신 창조주시며 지금 현재 이 세상을 주관하시는 하나님이시기 때문에 우리는 하나님만 바라보며 사는 거예요. Ang Diyos ay makapangyarihan, siya kumikilos sa atin, dapat na sa Kanya lamang tayo tumuon, tumingin, magtiwala. 그 하나님이 내게 이제 주신 말씀 붙들고 하나님의 말씀을 통해서 우리는 세상 바라보며 인도받는 거예요. Ang hawakan natin sa salita ng Diyos ay binigay sa atin at sa pamagitan nito ay tignan natin ang mundo at magpagabay tayo rito. 비록 현실이 내 뜻대로 안 되고 뭔가 암담하고 힘든 것처럼 보일 수도 있어요. At may mga kahirapan man o mga bagay na inaasahan natin na hindi mangyari sa ating gustuhan, 그건 간단히 말하면 내가 나의 주인 되어 세상을 바라본 결과물이에요. sa madaling salita, ito yung katibayan na tayo ay nakatuon sa pamantayan natin sa mundo. 그런 하나님께서 주신 말씀 붙들고 세상 바라보면요. 나아갈 길, 응답의 길이 보여요.
Ngunit kung ayon sa salita ng Diyos, tinignan natin ang kalagayan ng mundo, makita natin yung mga kasagutan. 이 세상의 기준으로 보면요, 잘못 보고 묶일 수밖에 없어요. Dahil kung sariling pamantayan natin ang ating susunod sa pagtingin sa mundo, maaring matali tayo rito o mali ang ating pag-unawa. 우리 주님은 지금도 살아계시며 인류의 온 역사와 세상을 다스리고 계세요. Ating Panginoon ay buhay ngayon at siya ang patuloy na namamahala sa buong kasaysayan ng tao at ng mundo. 그러나 이 주님과 제대로 함께하는 삶을 살지 못하면요, 흑암 세력에 쏘아서 하나님과는 왼수되고 각종 우상 만들어 섬길 수밖에 없어요. Kung hindi tayo makapasok sa buhay na nakatuon sa Panginoon, tayo ay madadaya, nakapagyari ng kadiliman upang hindi ang Diyos, kundi ang mga Diyos ang sambahin natin. 나가 나를 돌보는 게 아니고 돈이 나를 돌보는 게 아니고 내 자리가 나를 돌보는 게 아니에요. Hindi ikaw o ang pera mo, ang posisyon mo ang magpapanatili sa iyo. 결국 이사야 선지자는요, 주의 백성들인 우리가 이 허망한 세상이나 우상이 아니라 전능하신 하나님만 의지하고 살아야 하는 이유를 지금 자세히 보여주고 계세요. Makita natin na detalyado pinakikita ni Isaias ngayon sa bayan ng Panginoon, sa atin, paano tayo dapat mamuhay na sa makapangyarihang Diyos lang tayo, manangan at hindi sa mga Diyos-Diyosan na walang kabuluhan sa mundong ito. 그래서 가난해도 괜찮고 노예로 팔려도 괜찮고 감옥에 갇혀도 괜찮아요. 거기에 묶이지 말라는 거예요. May kahirapan man, alipin ka man o nakulong ka, huwag ka magpatali sa mga ito. 거기에 묶여 그걸 섬기며 사는 자들은요, 다 허탄한 삶을 사는 거예요. At yung mga tao na tatali sa mga bagay na ito yung mga walang kabuluhan. 우리 아버지 하나님, 우리 구주 예수 그리스도 보혜사 성령께서 온 세상을 주관하고 다스리세요. Ito ay kawalan, ngunit ang ating Diyos na makapangyarihan siya ang may kapamahalaan sa buong mundo. 언제 어느 때나 그를 믿고 따르며 주님께 집중하면요, 이제 구원받아 영생을 누리며 다른 사람을 도울 수가 있어요. Kailanman saan man kung sa Kanya tayo magtitiwala, susunod tayo sa Kanya, andun yung patuloy na paggabay ng Diyos sa atin. 그래서 세 번째로 주님이 내가 기쁜 소식을 전할 자를 주리라고 말씀하시잖아요. Pangatlo, sinabi ng Panginoon na bigyan niya tayo ng tagapagpahayag na mabuting mga balita. 영원한 지옥장벌 선고받은 우리에게 기쁜 소식은 사면 복권 받는 겁니다. Tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, abaswerte tayo doon sa kaparusahang ibibigay sa atin, ito ay mabuting balita. 돈 많이 벌면 사면 복권 받습니까? Kung tayo kumita ba ng maraming pera, ito ba yung matatawag natin na kapatawaran o kasolusyonan sa ating mga kasalanan? 알렉산더처럼 징기스칸처럼 세계를 장악하는 이 왕 중에 왕으로 군림하면 사면 복권 받습니까? At katulad ba ng mga nakilang nasakop ni Alexander the Great o ng Genghis Khan, makita natin, ito ba yung matatawag natin na nakilang solusyon para sa atin? 세상 그 어떤 방법으로도 안 되기 때문에 하나님이 은혜로 그리스도를 통해서 우리의 모든 문제를 끝내주신 거예요. Kung hindi sa ibang kaparaanan, ay binigay ng Diyos sa atin ang solusyon para sa ating mga problema. 그 그리스도께서 전도자를 통해서 각 사람의 마음 문을 두들기시며 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 그 마음 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 하셨죠. Si Kristo sa pamamagitan ng Panginoon, ay binigay niya sa atin ang solusyon para sa ating mga problema. 이게 복음이요. 복음 받았으면 하나님 자녀 되었고 이제는 다른 사람에게 이 기쁜 소식을 전하는 전도자로 삶을 사는 거예요. Ito yung mabuting balita na ibinigay ng Panginoon sa atin bilang mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo. 이 기쁜 소식을요, 일부 유대인들은 이사야를 통해서 이제 듣게 되었어요. At ito ay ibinigay ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaias ngayon. 우리가 지금 포로로 끌려가나 전쟁에 져서 포로로 끌려가지만 동방 끝에서부터 다가올 새로운 그 어떤 이 통치자의 이 소식을 들었어요. Dinalaman sila upang maging bihag sila sa Babylonia, ngunit mula doon sa silangan ay tinawag ng Panginoon ang isang tao. 그래서 지금 이루어지는 모든 일들이, 모든 역사가 하나님의 정해 놓으신 순서대로 가고 있다는 사실을 기억하고 미리 준비하고 있었어요. At inihanda nga ng Diyos sa kasaysayan ang gagamitin niya sa panahon na ito.
그렇게 살던 이스라엘이요. 이제 70년 후에 풀려났고 이 예루살렘으로 돌아갈 수 있었어요. Sa loob ng 70 taon, makikita natin na sila ay pinanumbalik doon sa Jerusalem. 그 어마어마한 성 바벨론이 박살나버리고 사람들이 다 이제 이 죽고 이런 걸 보면서요. 이 모든 것들이 헛되다는 사실을 배운 거예요. Ang dakilang Babylonia ay pinabagsak ng Diyos at marami ang nangamatay doon. Makikita natin na doon ang pagkilos ng Diyos. 오늘 우리도 동일합니다. Na ang lahat ay walang kabuluhan. Ganun din sa panahon natin ngayon. 우리는 지금 저 큰 성 바벨론의 마지막도 봤지만 이 지구 종말도 보았어요. Nakita na rin natin ang katapusan ng mundo na ito, katulad ng pagbagsak ng dakilang Babylonia. 그러면 그 과정을 사는데 뭘 붙들고 뭘 위해 살까요? Para saan tayo ngayon mamumuhay sa panahon na ito? 우리 인간은요, 하나님의 형상대로 피조되었기 때문에 하나님과 단절된 상태에서도 크고 거대한 그 무엇에 속하기를 원하는 본능이 있어요. Dahil ang tao ay nilikha ng Diyos, andun ang kanyang likas na paghahanap sa Panginoon. 그래서 필리핀 사람들도 큰 SM 같은 데 가기를 좋아하고요. 큰 나라, 큰 기업, 큰 직장, 큰 건물, 큰 공동체 뭐 이런 걸 좋아해요. Kita natin katulad sa Pilipinas, tinatayo nila yung malalaking mga mall katulad ng SM, malaking opisina, malaking establishmento, o malaking mga lugar para sa kanilang mga kumpanya. 왜냐면 그 안에 속해 있으면요, 안전하다고 느끼기 때문에 그래요. Iniisip nila kapag sila'y naroon, ito yung magiging kanilang kaligtasan. 여러분 뭐 이제 이 벤츠 차를 타든 뭐 람보르기니를 타든 뭐 링컨 컨티넨탈을 타든 이 작은 막 굿모닝 차를 타든 똑같아요. 움직이는 건. Ano man ang sasakyan natin, Benz, Lamborghini, o ito man ay Lincoln, o Good Morning, lahat ng ito ay katulad lang na sinasakyan ng tao. 아이 근데 벤츠를 몰고 가는 사람이요. 옆에 뭐 굿모닝 차가 작은 차가 빙 추월해 가니까요. 저놈 봐라요. 누구를 추월하냐 하고 막 가서 사고를 내는 걸 봤어요. Ano naman, may nakita tayo na nag-aaway na sasakyan dahil yung isa ay Benz at yung isa naman ay maliit na sasakyan lang. Sabihin niya na, sino to na sinasakyan ng tao? 세상의 가치 기준에 속지 마세요. Huwag tayong magpadaya sa pananaw ng kahalagahan sa mundo. 주님은 머리 둘 곳, 하룻밤 주무실 집도 없었어요. Nakita natin maging ang panahon ng Panginoon Jesus nang nabuhay siya sa mundo, di wala siyang higa na kanyang ulo. 큰 집, 그게 좋은 게 아니에요. Makita natin na hindi rin ang malaking tahanan o bahay. 여러분, 하나님이 허락하시면요, 교회는 좀 크고 좋게 지을 수 있게 되기를 바랍니다. Kung ipahintulot ng Diyos, magkaroon ka ng matibay at malaking simbahan. 왜냐하면 마지막 날까지 이 복음운동 할 수 있는 플랫폼이 될 수 있기 때문에 그래요. Dahil maging kinakailangan ito na maging platform para sa pag-ebanghelyo ng mundo. 그래서 많은 이제 부자 교인들이 있으면요, 여러분 이제 이 소천하기 전에 이제 죽기 전에 그 전부 교회에다 헌납하고 가면 더더욱 좋아요. At bago pa tawagin ng Panginoon yung mga miyembro ng church, mainam na magkaroon na ng ganitong pagtitipunan. 아니고 이제 자식들에게 잘못 물려주면요, 그 자식들이 서로 싸우고 차지하려고 이러면서요, 결국은 믿음 까먹어버리고 돈에 눈이 돌고 그게 우상 되어지고 결국은 망하는 거예요. May mga ipapabana sa mga magiging anak paglipas ng isang tao, mahalaga na ito ay maibahagi na sapagkat ito ay magiging paglalabanan nila at mawawala yung pananampalataya nila dahil dito. 하나님이 우리에게 기쁜 소식 전할 자를 줄이라고 아담에게부터 약속하셨어요. Wala pa lang kay Adan, pinangako ng Diyos sa atin na tayo magiging tagapagdala ng mabuting balita. 우리에게 진정한 기쁜 소식은 오직 하나, 사면 복권받아 하나님 자녀로 이제 이 복권되고 영원한 새하늘 새 땅에 사는 거예요. At tayo nga ay pagdating na panamuhay sa walang hanggang langit at bagong lupa, bagong langit at bagong lupa, at tayo magiging tagapagdala ng mabuting balita ng kapatawaran ng kasalanan, ginawa ng Diyos para sa atin. 그 길이 그리스도요. 그 그리스도를 전하는 자가 전도자인 저와 여러분이에요. Ang daan na ito ay si Kristo at tayo na nagbabahagi ng mabuting balita na ito ay mga ebanghelistang ginagamit ng Diyos. 그러면 결론, 이 세상의 허무한 우상들, 세상 것 버리고
보좌의 망대를 세우시기를 바랍니다. Bilang conclusion natin, atin ang iwaksi ang mga walang kabuluhan, mga Diyos-Diyosan, at magtayo tayo ng trono ng Diyos sa ating buhay. 오늘 하나님의 재판정에서 심판을 선언하신 하나님께서요, 온 땅, 온 우상들을 향하여 하시는 말씀을 여러분 쉽게 잘 붙드시기를 바랍니다. At napakadali mapanghawakan natin na makita natin yung paghuhukom na ibababa ng Diyos sa mga sumusunod at sumasamba sa mga walang lakas na Diyos-Diyosa na ito. 세상 사람들이 추구하는 돈이나 권세, 성공, 그 어떤 우상도 전적으로 무능한 거예요. 아무 소용없는 거예요. 생명 없는 바람처럼 공허한 것입니다. Ano mang kapangyarihan o kayamanan na sa mundo, may kita natin na walang anuman ito para sa Panginoon. 그러나 하나님은 어떤 분이십니까? Anong uri ng Diyos ang ating Diyos? 25절 보세요. 나중에 올 그 고레스를 통해서 바벨론을 심판하시고 미리 말씀하시잖아요. At una pa lang ay pinaalam na ng Panginoon ang gagawin niya sa pamamagitan ng Haring si Cyrus, maging gagawin niya sa Babylonia. 히스기야 왕 이후로 또다시 우상에 빠진 이 유다를 하나님은 징계하셨지만 싫어서 그들을 버리는 일은 절대로 없으신 거예요. Andun man yung pagtutuwid ng Panginoon o pagdidisiplina niya, makikita natin na hindi ito para kanyang abandonahin. 하나님은 그리스도를 통해서 택하신 자기 백성을요, 흑암 권세에서 사랑의 아들 그리스도의 나라로 옮기십니다. Ang bayan na pinili ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kadiliman ay inilipat ng Diyos tungo sa kanyang kaharian sa pagiging mga anak niya. 하나님께서 직접 그리스도로 오셔서 그걸 하나님 아들이라고 그래요. 독생자, 우리의 모든 문제를 해결하셨습니다. Ang Diyos mismo ay dumating bilang si Kristo at nilutas niya ang lahat ng ating mga problema at siya rin ang nagpatawad ng ating mga kasalanan. 그래서 누구든지 내가 죄인 된 것 회개하고 예수 그리스도를 구주로 영접하면 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어집니다. At sa sino man na nagsisi at tumanggap sa Panginoon Kristo bilang kanilang tagapagligtas ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. 그걸로 끝나지 않고 세상 끝날까지 믿는 우리와 항상 함께 하시며 인도하십니다. Di lamang doon nagtatapos, lagi ang Diyos ay isa sa kanila hanggang sa dulo ng daigdig. 저와 여러분은 예수 그리스도를 구주로 영접하여 고린도전서 3장 16절과 같이 이제 하나님의 성전이 되었어요. Tayo na tumanggap sa Panginoon Kristo sa 1 Corinto 3:16 ay naging mga templo ng Diyos. 영을 잊어버리지 말라고 보좌의 망대가 내 안에 세워졌다 그 말이에요. Hindi natin kalimutan ito na ang trono ng Diyos ay naitatag na sa atin. 이 망대를 그리스도의 망대를 보좌의 망대를 곳곳에 세우라 그 말이에요. Ibig sabihin na itatag din natin ang trono ni Kristo sa lahat ng dako. 그러면 내가 주님과 함께 가며 전도 캠프를 통해서 이 일들이 벌어지는 거예요. Kami naroon sa pamamagitan ng evangelism camp, ito yung magaganap. 왜냐 이건 사도행전 1장 8절의 약속 아니요. 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 땅끝까지 이르러 그리스도의 증인으로 세우리라. Ibig pangako sa mga gawa 1:8 na ang Banal na Espiritu magbigay ng kapangyarihan sa iyo at magiging patotoo ka hanggang sa dulo ng daigdig. 이 망대, 이 성전된 나를 붙들고 주님 바라보면요. 두려울 것도 없고 싸울 일이 없어요. 항상 기뻐지며 범사가 감사되어지고 쉬지 않고 기도되어지는 거예요. Kung ikaw ay naging templo ng Diyos at nangahawak ka sa trono ng Panginoon sa kalangitan, makikita natin na nakatuon na tayo sa naisin ng Diyos. 우리가 섬기고 의지하고 집중할 분은 오직 그리스도 하나님 한 분밖에 없어요. Wala na iba, tanging ang Diyos, tanging pa Yesu Kristo, sa Kanya tayo umaasa, sa Kanya tayo nananangan. 우리가 항상 경청하며 붙들고 순종해야 할 것도 하나님 말씀밖에 없어요. At patuloy na tumon tayo dito at sundin lamang natin ang salita ng Diyos. 온 세상은요, 이제 없어질 것, 하루아침에 망할 것들만 많이 차지하려고 애를 쓰며 하나님께 원수된 일을 지금 행하고 있어요. Sa mundo, pinagsisikapan ng mga tao, yung mga bagay na ilipas lang sa loob ng isang araw at sa isang iglap ay babagsak. 그러나 우리는 하나님께서 가장 귀하게 여기시고 지혜로운 일, 기쁜 소식을 전하는 일에 쓰임 받으시기를 바랍니다. Ito ay magamit tayo ng Panginoon na ibahagi natin yung mabuting balita sa lahat ng dako. 하나님께서 이스라엘을 통해 전하신 이 기쁜 소식, 이제 이 고레스를 통해서
해방되고 예루살렘에 돌아온다는 이 소식은요, 전혀 기대할 수 없는 소식이었어요. Ang masayang balita na pinahayag sa pamamagitan ni Isaias na sa pamamagitan ni Haring Cyrus ay panunumbalikin sila ay walang nakaisip na magaganap ito. 이 바벨론에 망한다는 이 사실 가지고도요, 이를 이사야가 말을 했다고 그래서 막 이 유다 백성들이 후에 이사야를 톱으로 썰어서 죽였어요. At sa pagpapahayag din ni Isaias na patungkol sa pagbagsak ng Babylonia, makita natin na pinatay pa siya ng mga Hudyo, siya ihinati. 그러나 이사야를 통해서 말씀하신 하나님은 이 바벨론으로부터 해방된 이것도 이루어진 역사가 되었어요. Naging bahagi na kasaysayan ng pangyayari na napalaya mula sa pagkabiyag ng Babylonia, ang Israel. 각 사람이 이 소원하여 붙들고 막 돈 성공하며 쌓던 모든 바벨탑들 전부 하루아침에 무너져 나간 것들은요, 각 사람의 종말에 다 그대로 성취된 이루어진 역사가 되었어요. At ang bahagi nito ng kasaysayan, makita natin dito naganap yung tulad ng katapusan sa libutan, magiging ang bawat individual ay marap sa hangganan nito. 지금 우리 현실 속에서요, 하나님이 전해주신 이 복음, 마지막 이 지구 종말을 앞두고 우리에게 주신 이 말씀 붙들고 승리하시기를 바랍니다. Sa panahon natin ngayon, sa manghuling araw ay magtagumpay tayo at maging tagapagbahagi tayo ng masayang balita. 하나님은 이 일을 행하시는 하나님이요, 그 일을 지어 성취하시는 하나님이요, 그 이름을 여호와라는 이 하나님이십니다. Ang Diyos ang magsasagawa nito sa atin at siya ang tunay na Diyos, siya ang Diyos na si Yahweh. 사실 사탄과 우상이 하나님과 라이벌이 될 수 없어요. Kita natin sa Satanas o mga Diyos-Diyosan na hindi paring makipagkompetensya sa Diyos. 이 세상의 모든 것, 이 흑암 세력 우상은요, 아무것도 아니기 때문에 시간이 지나면요, 맷돌을 바다에 던져버리듯이 일순간에 사라지는 거예요. Ang mga ito ay walang kabuluhan na para lang itong isang maliit na bato na inihagis mo sa sandali. Isang sandali, wala na to. 그래서 하나님은 사랑하는 우리 이 저와 여러분에게, 자녀들에게 헛되고 허무한 우상, 세상 것에 쏙지 않도록 지금 미리 계속 말씀을 하시는 거예요. Kaya nga sa atin ng mga minamahal na anak ng Diyos, pag hindi tayo madaya, ay patuloy na pinaalam na ito mas maaga pa sa atin ngayon. 믿는 저와 여러분은요, 성삼위 하나님 외에 다른 것에 집착하며 싸우거나 시기하거나 질투하는 이런 일에 빠지지 않게 되기를 축원합니다. Pinagpapala ko kayo nawa ay huwag tayong mahulog sa mga pagsamba na ito sa Diyos-Diyosan at maging pagdudulot ito ng pagkakabahagi sa atin o ng mga alitan. 오직 그리스도 붙들고 그리스도 예수 안에서 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Tayong si Kristo ang ating panghawakan, magtagumpay tayo sa pangalan ng Panginoon. 기도하십시다. Tayo manalangin. 하나님 참으로 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 주 예수 그리스도를 통해서 우리에게 최고의 기쁜 소식을 주시고 성취하심을 감사합니다. Sa Panginoon Kristo, kami po ay nagkaroon ng tunay na kalutasan at kami ay nagpapasalamat. 이 하나님의 사랑 안에 거하게 하옵소서. Naway manatili kami sa pag-ibig ng Panginoon. 그리스도 안에 거하게 하옵소서. Natili kami sa loob ni Kristo. 이 세상 것에 절대로 속지 않게 하옵소서. Huwag kami madahin ng mga bagay sa mundo. 그래서 이 기쁜 소식을 전하는 전도자의 삶을 살게 하옵소서. Mamuhay kami bilang mga evangelists na nagpapahayag ng masayang balita. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.